So what's up mga loks? Gandang tanghali. So ngayon, wala kayong ulam. Tapos meron kayong ganito. Meron kayong miga, sardines. Haluan natin ng buko na yan. Baka na yan, baka. Laban na yan, pang ulam guys. Mga tayo. Mga tayo mga. So ayun na nga mga loks, mga tayo ng butong. Tawag dito sa amin is silot na medyo mayroong unod, ganon. Basta tinatawag siyang butong na buko. Ayun. Dahil nga wala tayong ulam at walang pera, gumawa na ako ng paraan. At sakto may 50 si nanay, bumili ako ng sardenas. At buti na lang naisipan ko kahit wala tayong utak. Sakto kasi na nanguha ko kahapon ng buko, tapos may nakita akong butong dito sa puno na to. At bigla ko siyang naalala ngayon na magsabaw ng buko na merong sardinas. Kasi nga sa panahon nga noon, nabigla akong naalala ngayon na noong pang hindi pa nagyuyulanda dito sa Samar, ay lagi kaming nandun sa bukid. Halos bata-bata pa ako noon, na laging sinasama ni nanay at tatay para kami ay maglugit. Ang tawag doon ay ginagawang mantika yung lugit para maging mantika. Ano? Basta yung lubi na buko ay pinapaluunan para siya ay maging lugit na para ipunta sa baryo, para ibenta, ganun. Para gawin din siyang mantika na ginagamit natin pagprito ng isda, pagprito ng fried chicken, yung nakikita natin doon sa Crispy King, ayun. At dahil nga kumukulo na yung pinapakulo natin kanina pa, buti na lang hindi ko nakalimutan isa lang yung buko. Kasi alam nyo naman, marami pa akong kwento sa inyo. Yung bata-bata pa ako ay lagi akong sinasama nila nanay at tatay sa bukid. At ayun na nga, yung sinasabi kong paglulugit. At habang naglulugit kami, at ilang araw din kami sa bukid, ay nakakatamad pumunta ng baryo para bumili ng ulam. Tapos ang mahirap pa noon ay gagawa pala kami ng pera. So ang ginagawa, pumupunta kami ng baryo, galing bukid. Dahil nga naglulugit kami ay nangungutang muna kami ng sardinas at iba pang kailangan sa bukid para magamit. Pero sa araw na yon ay kinailangan namin yung ibang gamit para dun sa paglulugit namin at tumutang na lang kami ng sardinas. Kasi nga si tatay magluluto ng buko na ganito yung gagawin natin ngayon. Kumbaga, yung ginagawa dati ay ipapakita ko ngayon para maging masarap yung ulam nyo ngayong araw na to. Nakakalito sobra yung kwento ko, sana maintindihan nyo. Pero pag natikman nyo to, mas makakalimutan mo yung sarili mong pangalan. Kasi pag ginawa mo to, pati kanin ng kapitbahay nyo ay mauubos ka agad. Ganun kalupit yung lulutuin natin ngayon mga loks. At ayun na nga, dinagdagan ko lang siya ng ganas. Ibig sabihin talbos ng kamuting kahoy. Hindi ko siya i-recommenda sa inyo kasi naidagdag lang to sa kaisipan ko. Pero kung may lawlaw kayo, i-recommend ako sa inyo to. Wala si RG Boy pala buot. At ayun na nga, halos araw-araw ulam namin ay ganas. Pero hindi nakakaumay pag laging araw-araw mong kasama. Sana all. At ayun na nga, migas-migasin natin para malunod yung ganas. At para yung katas, para humalo dun sa ating buko na napakalupit at napakasarap. At antayin lang natin kumulo hanggang sa maluto. Habang nag-aantay tayo hanggang maluto, at naglapag na ako ng daon ng saging at nilagyan ko na to ng kanin. Kasi nga hindi na ako makapag-antay at gusto ko nang kumain. Kasi sa halimuyak ng amoy ng napakasarap na ulam na to, at sobrang matatakam ka talaga. Kasi sa itsura pa lang, pwede ka nang mabusog at malimutan yung sarili mong pangalan. Pero wag ka, kakain tayo ng tanghalian. Tara na't sumama ka at salo-salo tayong kakain ng tanghalian. Na ang ulam lang natin ay ganas at saka buko na napakalupit at napakasarap. At buti na lang hindi ko nakalimutan yung lawlaw na to kasi sobrang sarap pag hinaluan mo. Hala na tayo kumain na. Tara, kain tayo.
ka ng silot. Thank you.